Nakatingin ang 17 years old na dalaga si Fiona ang halos lahat ng mga estudyante sa paligid habang siya ay naglalakad sa hallway ng second floor ng school building. Kanina pa niya ito napapansin pero ipinagkikibit balikat na lamang niya dahil anya baka nagagandahan lang ang mga ito sa kanya. Pero nang may tatlong kababaihan ang nagsitawanan ng palihim habang nakatingin sa kanya, ay dito na siya kinutuban ng hindi maganda. Pakiramdam niya ay may mali sa kanya. "Pok-pok!" Sigaw ng isang babaeng may maikling buhok. Sa kanya nakatingin ang babaeng ito, kaya naman sigurado siya ang tinutukoy nito. Ang ipinagtataka niya ay bakit siya nito tinatawag na pokpok on a random Monday morning, gayong hindi naman siya pokpok. "Pokpok! Pokpok!" Pangungutya pa ng isa hanggang sa nagsudod-sudulan na ang mga estudyanteng tumatawag sa kanya ng ganong kasamang salita. "Ano ba? Hindi ako pokpok! Pinalaki ako ng tama ng lola ko!" Pagtatanggol niya sa sarili. Pero hindi naman siya pinakinggan ng mga ito. Sa halip ay patuloy lamang ang mga ito sa pang-aasar sa kanya. Maya-maya ay naramdaman niyang may humawak sa likod niya at bumulaga na lang sa kanya ang kaibigan niyang si Celine. "Uy, ano ka ba? Ano pinagkagawa mo dyan?" Sabi ni Celine na may hawak na papel. "Ha? Anong ginagawa ko? Naglalakad lang pabalik sa classroom." "Hindi yan ang tinutukoy ko, girl. Ang tinutukoy ko ay itong papel na nakalagay sa likod mo." At pinesenta ni Celine ang papel sa harap ni Fiona. Nagulantang at namula naman sa kahihiyan si Fiona nang mabasa ang nakakainsultong nakasulat doon. At ito ay mga katagang, "Call me Pokpok." Ngayon ay nalinawan na siya kung bakit siya bigla na lamang tinawag na ganoon ng mga tao. Nagsitawanan ang mga tao na matuklasan niya ang nakasulat doon. "Hindi ako ang naglagay niya sa likod ko." "Ano ka ba? Bakit ko naman yung gagawin?" Sabi ni Fiona at kinuha mula sa kamay ni Celine ang papel at nilukot ito. "May nambubuli sa akin, Celine. Kailangan ko malaman kung sino yun. Hindi ako makakapayag na gawin niya ito sa akin." Palaban siya. "Girl, feeling ko alam ko kung sino. Pero gut feeling lang naman ha. Baka mamaya kapag sinabi ko sa iyong pangalan bigla mo na lang yung sabunutan." "Don't worry. Hindi naman ako ganun kabarbaric para bigla na lang manabunot." "Sino yung pinaghihinalaan mo?" "Si Camila." Naalala ni Fiona ang paglapit sa kanya ni Camila kanina sa restroom. Nagkasalubong kasi sila roon. Nginitian pa nga siya ni Camila kanina at binati na magandang umaga. Tapos ay tinapik pa nito ang likod niya. Ngayong sinabi ni Celine si Camila ay tsaka lang niya naalala ang pangyayaring yon. Kaya ngayon, without a shadow of a doubt, nakakasiguro siyang si Camila nga ang may gawa nito sa kanya. Ang kaso, wala siyang nakikitang motibo upang gawin ito sa kanya ng kaklase. Katunayan ay si Camila ang isa sa pinakamabait at pinakamahinhin sa classroom nila. "Si Camila nga ang may gawa nito sa akin, Celine. Siya lang ang tumapik sa likod ko kanina. Ang akala ko is just a gesture of closeness. Pero doon na pala niya nilagay ang papel niyan. Bakit kaya niya ito ginawa sa akin?" "Girl, hindi mo ba alam? Gustong-gusto nun na mag-top sa buong school. Pero hindi niya magawa dahil ikaw ang top student." Bakit naman niya gustong-gusto mag-top sa buong school? Mayaman naman siya. For sure, ay hindi niya kailangan ng scholarship. Ang narinig ko kasi sa kwentuhan nila Franco at Melissa, kapag nakapag-top siya sa buong school year, magkakaroon sila ng trip sa Maldives sina Franco at Melissa. Sponsored ng daddy niya. So, gusto niya akong ibuli para nang sa ganoon ay hindi ako makapag-focus sa pag-aaral? Exactly! Wala namang problema sa akin na maging top 2 lang na school. I wouldn't mind. Ang kaso, kailangan ko talaga maging top student dahil sa scholarship na makukuha ko sa college. Ibinibigay lang yung 100% scholarship sa magiging top student na school. Kapag hindi ko yung nakuha, saan naman ako maghahanap ng pang-idagdag sa tuition ko sa Harvard University? Girl, huwag kang magpapatalo roon. For me lang ha. Di hamak naman na mas deserve mo ang title ng top student kumpara sa kanya. I mean, matalino naman siya pero wala pa rin siyang binatpat sa'yo. Mas matalino ka pa nga yata kay Einstein. Hoy, ang OA mo ha. Anyway, mabuti pa, hayaan na muna natin ang babaeng yun. Siguro palalagpasin ko na munang ginawa niyang ito. Total, unang beses pa lang naman ito. Pero kapag sinundan pa niya ito ng pangalawang beses, hindi na ako mananahimik ng isang tabi. Go lang, basta support lang ako sa kung ano man ang gusto mong gawin. 3:00 ng hapon, nagtatapos ang klase ni Fiona. 3:10 PM ay pumapasok siya sa library bilang assistant librarian. Nagpa-part-time kasi siya roon ng 4 na oras. Ang ginagawa niya roon ay ina-assist ang mga estudyante sa tuwing may hihiramin itong mga libro. 1 taon na siya sa pagpa-part-time doon, kaya kabisado niya kung saan nakalagay ang karamihan sa mga most used sa libro. Matalas din kasi ang memorya niya, at ito ang dahilan kung bakit siya ang top student sa school. Kapag may nababasa siya sa mga libro, ay iniintindi niya ito na mabuti.
at kinikintil sa isipan ang bawat impormasyong dumadaan sa mga mata niya. Habang nasa librarian seat siya, ay pumasok sa loob ang mga kaklaseng sina Camila, Franco at Melissa. Hello Fiona! Good afternoon! Nakangiting pagbati ni Camila sa kanya na para bang wala itong sama ng loob sa kanya. Ngumiti rin si Fiona. Good afternoon sa inyo. May libro pa rito na The Science of Lying? Tanong ni Camila. Oh, let me see. Sabi ni Fiona at nag-type sa kanyang computer para masiguro na mayroong nga silang kopya ng librong yon. Nakita niya sa database na mayroon nga at itinuro naman niya kung saan ito nakapwesto. Thank you Fiona, sabi ni Camila at umalis na ang mga ito at nagtungo sa part ng bookshelves kung saan niya itinuro ang kinaroroonan ng libro. Pinagmasdan lamang ni Fiona si Camila. Sobrang inosente ni Camila kung titignan ito. Parang hindi makabasag pinggan, kaya naman hindi makapaniwala si Fiona na magagawa siyang ibuli ng isang kagaya ni Camila. Pero hindi na siya nagulat dahil alam niya sa mundo ay may mga tao talagang dalawa ang muka. 7:10 PM ang tapos ng kanya shift at bago siya umalis ng library ay isang nakakagulat na balita ang ipinabatid sa kanya ng head librarian. Nakasuot ng salamin sa mata ang librarian na ito at puro itim ang kasuotan. Miss Fiona, may importante na sana ako sasabihin sa iyo, sabi ni Mrs. Legarda. Yes po ma'am, ano po yun? Kasi our management decided this already. Ang totoo niyan ay, they have already decided to let you go. Naguguluhan si Fiona sa kung ano ang nais ipabatid ni Mrs. Legarda sa kanya. Let me go? Ano pong ibig sabihin? Alam mo naman siguro na our management is still assessing your performance, hindi ba? Natapos na ang kanilang assessment and they decided na pakawalan ka na. Your performance is not enough para mas mapakinabangan mo pa ang privilege na maging part-timer ng library. Pero ma'am, ano pong performance ko ang hindi nila nagustuhan? I did my best naman po. Tumatanggap naman po ako ng constructive criticism. Alin po ba sa mga naging performance ko ang hindi naging pasok sa standards sila? I wish I can answer your question, pero sinabi nilang hindi ko pwedeng i-disclose sa iyo ang mga impormasyong iyon. Pero malaking tulong po yun para po magbago ko po ang Fiona, stop it already. This is already decided by the management at hindi na nila yung babaguhin pa. Pero ma'am, alam niyo naman pong may sakit ang lola ko, hindi ba? Kailangan ko pong... Please, Fiona. This is not my decision, kaya utang na loob. You can leave now. Tatanggap ka pa rin na sahod mo this upcoming payday. At ipinagpatuloy ni Mrs. Legarda ang kanyang ginagawa. May pagsukong na buntong hininga si Fiona. Hindi na siya nagpumilit pa dahil alam niyang wala na talaga siyang ibang magagawa pa. Sa huli ay umalis na lang siya. Naglakad siya pa uwi habang pinoproblema kung saan kukuha ng pambaon niya sa school at panggamot sa lolang may sakit. 17 years old pa lamang kasi siya at hindi pa pwede mag-apply ng trabaho sa mga establishmento. Pwede naman siya mag-apply bilang tindera sa mga tindahan, ngunit bihira lang ang tumatanggap ng part-time. Kung may tumatanggap man ng part-time ay nasa 150 pesos lamang ang kikitain niya sa buong 4 na oras. 150 pesos less ito kung mag-a-apply siya ng trabaho sa mga regular job na nag-o-offer ng 300 pesos kada apart ng oras. Sobrang malaking kawalan sa kanya ng part-time job niya, kaya naman sa sobrang panghihinayang niya, ay napaiyak na lamang siya. Pag-uwi niya sa bahay ay pansin kaagad ng lola ang lungkot at bigati sa mga mata niya. Oh, apo, anong nangyari sa iyo? Niyakap ni Fiona ang lola. Lola? At napaiyak na ito. Ano bang mayroon, apo? Tinanggal na po ako sa part-time ko, lola. Sorry po. Tinapik ng lola niya ang likod niya. Ayos lang yan, apo. Sa awa ng Panginoon, makakabangon ka rin. Umiyak lamang nang umiyak si Fiona sa piling ng lola ng mga sandaling iyon. Doon siya muna naglabas ng sama ng loob. Matapos ay pinaghandaan siya ng hapunan ng kanyang lola Rosaria. Oh, heto. Mabuti pa ay kumain na muna tayo para naman makapag-isip ka ng mabuti. Mahirap mag-isip ng tama kapag walang laman ang tiyan. Kumain na nga sila. Patapos ay hindi nakapagpigil si Fiona na muling buksan ang topic ng pagkawala ng part-time niya. Lola, pasensya na po dahil magiging pabigat na naman ako sa inyo. Ano ka ba, apo? Kailanman ay hindi ka magiging pabigat sa akin. Alam mo yan, ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa iyo. Dahil hindi ko kayang matustusan ang mga pangangailangan mo. Dapat hindi mo na pinoproblema ang pangkolehiyo mo dahil dapat ay ako na ang gagawa ng paraan doon. Ang kaso ay mahina na ang lola. Lola, ano ba kayo? Huwag niyo pong akuin ang responsibilidad. Sina mama at papa po ang dapat na magpaalas sa akin. Ang kaso, wala na po si mama. Kaya wala naman akong ibang choice kung hindi ang magsumikap ng ako lang.
Tapos ang tatay ko naman hindi ko alam kung sino. Huwag mo na kasing alamin kung sino ang iyong ama. Hindi mo gugustuhin kapag nakilala mo siya. Bakit pa, Lola? Kriminal po ba siya? Basta. Hindi na lang nagpumilit pa si Fiona. Matagal na kasing itong tinatanong sa Lola, pero wala talaga itong intensyong sabihin sa kanya kung sino talaga ang tunay niyang ama. Pero naisip na lang niyang para din ito sa ikabubuti niya. Anya, kung makakabuti sa kanya ang makilalang kanyang ama, ay sasabihin ito ng Lola. Kung hindi man, ay ang ibig sabihin nito ay makakasama ito sa kanya. Sa paanong paraan, isa itong bagay na hindi niya pagtutuunan ng pansin. Basta ay may tiwala siya sa kanyang pinakamamahal na Lola. Apo, huwag kang mag-alala. Magpahinga ka niya muna. 1 taon ka na rin namang nagtrabaho sa school mo. Oras na rin siguro ito para makapag-focus ka sa pag-aaral. Sakto, at graduating ka na sa susunod na taon. Tama ba? Yes pa, Lola. Ako na muna ang bahalang umintindi kung saan ka kukuha ng pambaon mo. At yung sakit ko naman unti-unti namang may magandang progreso. Ayoko lang na matutulog ka gabi-gabi habang inaalala ang kalagayan ko. Sige pa, Lola. Maraming salamat po. Pero wag po kayong mag-alala. Promise po, maghahanap pa rin po ako ng part-time. Kinabukasan ay kinuwento kaagad ni Fiona kay Celine ang nangyari sa pagkakatanggal niya sa trabaho. Hindi pa nagsisimula ang klase ng mga oras sa iyon, kaya may oras pa sila magkwentuhan. Seryoso ba? Ireklamo mo kaya sila sa banishment? Hindi naman tama na gawin nila yun sa'yo, no? Nang wala man lang pasabi. Biglaan Irereklamo ko ang management sa management? Paano yun? At saka, hayaan mo na. Hindi ko na lang ipagpipilitan ang sarili ko. Kung ayaw nila, di wag. Kailangan ko na lang mag-move on. Nakakapagtaka lang talaga na masyadong biglaan yun. Oo nga Kahit ako, sobrang nagulat. Ay, saan ka na ngayon? Paano ang panggamot ang lola mo at paon mo? May tindahan naman si Lola sa palengke. Pwede naman siguro sa ngayon. Maghahanap muna ako. Nang matapos ang klase ay nagtungo sa library sina Fiona at Celine dahil may hihinamin silang libro doon. Ngunit sa ikinagulat ni Fiona, nakita niya ang bagong part-timer na ipinalit sa kanya. At iyon ay ang kaklase nilang si May, na best friend naman ni Camila. May? Ikaw ang bagong assistant librarian dito? Tanong ni Fiona. Oo, Fiona. Unang araw ko ngayon. Ako ang pumalit sa'yo. Nag-apply ka rito? Tanong ni Celine. Oo, nag-apply ako. Sinabi sa akin ni Camila na mag-apply raw ako dito. Teka, kailan niya sinabi yun? Pagtataka ni Fiona. Noon pag nakaraang linggo, sinabi kasi niya sa akin na naghahanap daw ng isa pang assistant librarian ng school. Kaya nag-apply ako. Hindi ko alam na nag-resign ka na pala. Hindi ako nag-resign. Tinanggal nila ako sa trabaho. Nagulat si May. OMG! Totoo ba? Ang akala ko, nag-resign ka. Tinanggal nila ako sa trabaho dahil daw hindi maganda ang performance ko. Pero hindi ako convinced sa palusot nilang yun. I believe na kahit kaninong standard, maganda ang naging performance ko sa buong taong pagtatrabaho ko dito. I'm so sorry to hear that, Fiona, ha? No, it's okay. Wala ka namang kasalanan. Anyway, may titignan lang kaming libro. Nagtungo na sila sa bookshelves. Habang naghahanap ng mga libro, ay nag-usap sila. Sinabi ba ng management na hiring sila ng isang assistant librarian? Tanong ni Celine. Hindi. Hindi sila maghahanap dahil hindi naman ganun karami ang trabaho. Ang ipinagtataka ko bakit inutusan ni Camila si May na mag-apply? Para bang alam na niyang matatanggal ka sa trabaho? Nang sabihin yun ni Celine, ay may kumintil na ideya sa isipan ng dalawa. Nagkapalitan na lamang sila ng tingin. No way! Hindi naman kaya... Sabi ni Celine. Hindi naman siguro. I mean, grabe naman kung gagawin niya yun sa akin, no? Napakasalbahin naman niya kung ganoon. Pero, hindi nga yun siguro ganoon. Ano ba ako? Kung ano-ano na lang ang niisip ko. Kalimutan mo na yon, ani ni Celine. Ngunit kinabagabag pa rin silang dalawa. Paano nga kung si Camila ang dahilan kung bakit nawalan ng trabaho si Fiona? Dahil hindi matahimik, ay kinumprenta ni Fiona si Camila kinabukasan. Niyaya niya itong magtungo sa oval na school. Camila, may question lang ako. Sabi ni Fiona. Yes, Fiona? Ano yung tanong mo? Inosenteng tanong ni Camila habang nakapal-lovely ang ngiti sa mga labi. Sinabi sa akin ni May na ikaw raw ang nagsabi sa kanyang mag-apply sa library last week. Bakit mo siya sinabihang mag-apply gayong hindi naman hiding ang library? Yun ba? May nakapagsabi lang kasi sa akin na naghahanap daw sila. Hindi ko naman alam na papalitan ka pala nila. Ang akala ko ay madadagdag lang sila. Pwede ka bang malaman kung sinong taong yun? Naku, pasensya na. Pero hindi ko yung pwedeng i-disclose Hope you understand. Napaka-peaceful kung magsalita ni Camila. Hindi ito makikitaan ng pagiging hipokrita. Hindi naniniwala si Fiona kay Camila.
Malakas talaga ang kutob niyang si Camila ang lahat ng may pakana sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon. At ito ay upang hindi siya makapag-focus sa pag-aaral. Naniniwala siya na si Camila nga ang culprit ay wala naman siyang ebidensya. Kaya sa huli ay wala rin siyang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin na lamang kung ano ang mga mangyayari. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pag-aaral. Minsan ay hindi na siya nagbabaon ng pera, nagbabaon na lamang siya ng lunch na niluluto ng kanyang lola para sa kanya. Sa kanyang pag-uwi naman ay naglalakad na lamang siya ng halos 40 minutes. Nangihinayang din kasi siya sa pamasahe. Naghanap din siya ng part-time, ngunit walang tumatanggap sa kanya. Priority kasi ng mga tindahan sa kanilang lugar ang full-time at hindi part-time. Naging mahirap man sa kanya ang buhay ay hindi pa rin niya pinabayaan ng pag-aaral. Katunayan, sa loob ng 3 linggo ay siya pa rin ang nangunguna sa lahat ng subject. Malaki pa rin ang agwat ni Camila sa kanya. Kaya naman, dito na bumulusok sa galit si Camila. Kahit na anong gawin niyang plano upang hindi makapag-focus sa pag-aaral si Fiona, ay nanatili siyang second place. Matapos siyang malaman ng kanyang rank sa second quarter ng taon, ay nagtungo siya sa rooftop ng school building at doon nagsisigaw. Kung titignan na sitwasyon niya ngayon, ay ibang-iba siya sa karaniwang na napaka-cute na babae. Para siyang isang dragon ngayon. Wisit talagang babaeng yun! Siya ang first rank sa first and second quarter na school year! Kapag siya pa rin ang nanguna sa third quarter, siguradong siya na ang magiging first rank sa buong school year! Bigkas niya. Tsaka naman nilapitan siya ng isang babae na may maikling buhok at may bangs pa. Ngumunguya pa ito ng chewing gum. Sa datingan nito ay para ito isang gangster. Need mo ba ng help, Camila? Sabi ng babae. Who are you? Pagtataka ni Camila, makikita sa mukha niya ang pagkairita. Ako si Sasha. At narinig ko ang mga isinigaw mo kanina. Gusto mo maging top student at school, tama ba? Sa pagkakaalam ko, si Fiona pa rin ang top student at school hanggang ngayon. Siya ba ang gusto mong talunin? Oo, siya nga. Bakit mo tinatanong? Baka naman, kailangan mo ang tulong ko? Tulong saan naman? Para ikaw ang maging top student na school. How? Alam kong gustong-gusto mong ibuli si Fiona, pero hindi mo lang magawa dahil mayroon kang mabangong reputasyon dito sa school bilang that girl na pakikay at inosente. Am I right? If babayaran mo ko, I will do that for you. I will make sure na hindi siya makakapag-focus sa pag-aaral sa gagawin ko ito. Yun lang naman, kung papayag ka. Ano naman ang gagawin mo sa kanya? Bubugbugin ko siya para hindi siya makapasok sa school ng ilang linggo, or worst, isang buwan. Baka mapilitan siya huminto muna sa pag-aaral sa gagawin ko ito. Kapag nangyari yun, ikaw na ang magiging top student sa school. Nag-isip si Camila. Pagtapos mag-isip, ay nakapag-decide siya. Okay, sige. Cool. Magkano ang gusto mo? How about 10,000? 10,000? Bakit ang laki naman? Siyempre, malaki rin ang ipinapagawa mo sa akin. Hindi naman ako basta-basta maglalaban lang. Okay, sige. I'll pay you after mo siyang malumpo. Kailangan ko muna na down payment. 5,000 ngayon, then abot mo sa akin ang another 5,000 after kong magawa ang misyon. Naiinis sa kumuha ng pera sa wallet si Camila. Matapos ay inabot ito sa babae. Good. Simula ngayon, we're allies. At humigkik si Sasha. Kailan mo gagawin ang plano mo? I want it as soon as possible. Matalinong babaeng yun. Kaya baka makahabos siya kahit gawin mo pa yung pinaplano mo. How about this Friday? Kailangan ko muna magplano, of course. Okay, sige. Friday. Dumating ang araw ng Biyernes. Nakatingin sa labas ng pintana ng classroom si Fiona at malalim ang iniisip. Inaalala na naman niya ang kalagayan ng kanyang lola. Nakokonsensya na siya dahil wala siyang naiaabot, miskim kaunting pera man lang dito. Pagtapos ng klase ay naglakad na siya pauwi. Habang nasa sidewalk siya, ay biglang may SUV na pumara sa gilid niya at lumabas doon ang dalawang lalaki naka-shade at naka-mask. Mabilis ang mga pangyayari. Hinawakan siya ng dalawang lalaki sa magkabila ang mga braso at kinaladkad siya papasok sa loob ng SUV. Na makapasok sila ay nagsisigaw siya sa loob, pero walang nakakarinig sa sigaw niya maliban sa kanilang mga nasa loob. Sino kayo? Sino kayo? Sigaw niya habang binabalot ang takot ang buo niyang katawan. Hindi siya sinagot ng mga tao sa loob. Sa halip ay nagpatuloy sa pag-andar ang kotse. Namalayan na lamang niya na may tumakip sa bibig niya gamit ang panyo na may halong pampatulog. Makalipas lamang ang 1 minuto ay unti-unti siyang nanghina at matapos ang 3 minutong pagkakalanghap sa panyo ay nawala na siya ng malay. Nagising siya habang pinagpapalo ang kanyang pinti gamit ang isang kahoy. Nagpapasigaw na lamang siya. 1, 2,
Tatlo, hindi na niya yata mabilang kung ilang beses siyang pinalo ng isang taong nakamaskara. Base sa pangangatawan nito, ay masasabi niyang isa itong babae. Ang nakikita lamang niya ay may tato sa kanang pulso-pulsuhan ng babaeng ito. Tama na! Pagmamakaawa niya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng babae. Sa halip ay patuloy lamang ito sa pagpalo sa binti niya. Tama na! Tama na po! Umiiyak na siya sa sakit. Kalahating minuto nagtagal ang paghampas sa kanya ng babae. Ngunit sa isang minutong yun, pakiramdam niya ay isang oras sa ito sa tagal. Matapos ay umalis na ang babaeng na wala man lang sinasabi. Hindi man lang ito sinabi sa kanya kung ano ang intensyon nito sa paggawa nito sa kanya. Litong-lito at naguguluhan si Fiona ng mga sandaling iyon, pero hindi iyon ang inatupag niya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit sobrang sakit na mga binti niya at hindi niya ito kayang itayo. Hindi siya kaagad nakaalis sa lugar na iyon dahil hindi niya kayang buhatin ang sarili. Init, gutom, pawis, sakit. Magkakahalo na ang mga nararamdaman niya habang nasa abandonadong bodega siya. Kinabukasan ay tsaka may dumating na mga pulis. Dinala siya kaagad sa ospital upang pagalingin siya. May internal hemorrhage sa kanyang mga binti. Kaagad itong ginamot ng mga doktor. Nagtungo rin ang kanyang lola na lubhang nag-alala para sa kanya. Umiiyak pa ito. Matapos ang operasyon ay nagkamali si Fiona at dito ipinaliwanag sa kanya ng lola ang mga nangyari. Kwento ng kanyang lola, alas 10 na ng gabi na hindi pa siya umuwi kung kaya't kaagad itong nagsumbong sa police station. Sa kanilang bansa kasi, kapag ang menor de edad ay hindi pa rin nakakauwi sa bahay sa loob ng kalahating araw, ay pwede na itong i-consider na missing. Nagsagawa ng investigation ang mga pulis at nakita nga nila sa CCTV kung paano siya dinukot ng dalawang lalaki sakay ng isang SUV. Apo, maayos na bang kalagayan mo ngayon? Nag-aalalang tanong ng lola. Ngumiti ng pilit si Fiona. Ayos lang po ako, lola. Huwag niyo po akong alalahanin. Ngunit ang totoo, ay may nararamdaman siyang kauting sakit gawa ng operasyon. Lola, saan po tayo kukuha ng pambayad sa bills natin ngayon? Yan ang unang inalala ni Fiona. Ngumiti ang lola. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Magpagaling ka. Huwag mong i-stress ang utak mo sa kakaisip kung saan kukuha ng pambayad sa bills. Pero lola, nangutang na naman po ba kayo? Napait na ngumiti ang lola. Nahiya at nakonsensya naman si Fiona. Sorry po, lola. Siguradong malaking pera ang inutang niyo para lang mapagamat ako. Siguro po, ihinto muna po ako sa pag-aaral para po makatulong sa inyo. Huwag, apo. Huwag kang titigil sa pag-aaral. Pero kailangan ko pong makatulong sa inyo para po mabayaran natin kaagad ang utang natin. Kasalanan ko naman po kung bakit tayo malulubog sa utang, kaya responsibilidad ko po ito. Pasensya na po talaga dahil dinadagdagan ko lang po ang mga problema niyo. Basta, apo, ayokong huminto ka sa pag-aaral. At lalong ayokong iniintindi mo ang bills. Kung poproblemahin mo ang mga bagay na yan, ay hindi ka gagaling ka agad. Kailangan mong gumaling para makapasok ka ulit sa school. Hindi na lamang sumagot si Fiona. Kinain lamang ng konsensya ang puso niya. Napaiyak pa siya. Wala na nga siyang niitutulong sa lola, ay nagiging pabigat pa siya rito. Huwag ka nang umiyak, apo. Ayos lang yan. Sorry po talaga, lola. Promise po, babawi po ako kaagad sa inyo. Pag-iyak ni Fiona, ngumiti na lamang ang lola. Kinabukasan ay nag-request ang mga kaklase niya na dumalo sa kanya. Ito ay sina Celine, Camila, Franco at Melissa. I'm so sorry you experienced this, Fiona. Magpapanggap ni Camila na may concern siya sa kaklase. Thank you sa pagdalo niyo lahat dito. Fiona, are you okay na pa? Pagpapanggap pa ni Camila. Yes, I'm okay. Thank you sa concern. Niyakap pa ni Camila si Fiona. At nang makayakap ito, ay ngumiti siya dahil naging tagumpay ang plano ni Sasha. Nang humiwalay siya ng yakap, ay kaagad din niyang binura ang ngiti sa labi niya. Magpagaling ka lang, friend, ha? Sabi ni Celine. Yes, I will do that. Nga pala, Fiona, if I may ask, sino ang may gawa nito sa'yo? Tanong ni Camila. Hindi ko alam kung sino. Basta, nakatakip ang mukha ng babaeng humampas sa akin ng kahoy. Basta na lang niya ako binugbog na wala man lang dahilan. Nag-cross arm si Celine. Fiona, for sure ay may dahilan yun, kaya niya yung ginawa sa'yo. Imposibleng on a random afternoon, naisipa ka na lang yung kidnapin at bugbugin, tapos iiwan sa bodega ng bahay. I don't get it. It doesn't make any sense. Ani ni Celine. Fiona, may alam ka ba na maaring gumawa nito sa'yo? Pagpapanggap ni Camila. Wala talaga akong kilala. Wala naman akong kaaway. Wala rin akong naalalang nagawan ko ng masama para magiganti sa akin. Okay, sige. Kawawa ka naman.
Mabuti pa magpahinga ka na lang. I'm sorry to hear na hindi ka makakapasok sa school sa loob ng ilang araw. Hinahabol mo pa namang maging top student sa school, right? Ani ni Camila. Oo nga eh. Baka nga huminto muna ako. Pero hindi pa naman yung decided. Ayaw kasi akong payagan ni Lola na huminto. Huwag kang hihinto, Fiona. Sayang naman kung hihinto ka. Pagpapanggap ni Camila. Matapos kamustahin ay umalis na rin ang mga kaklase. Bandang alas 7 ng gabi ay dumating ang 2 pulis upang kunin ang panig niya ukol sa kidnapping na nangyari. Nakaupo sa mesa ang 2 pulis habang may hawak na ballpen at maliit na papel. Miss Fiona, ayos na bang kalagayan mo para tanungin ka namin tungkol sa nangyari? Tanong na matangkad na pulis. Opo sir, ayos na po ako. Huwag niyo po akong intindihin. So, based sa CCTV nga, ay nakita namin na dinakip ka ng 2 lalaki papasok sa loob ng SUV. Wala ba silang kahalayang ginawa sa'yo? Tanong ng pulis na nakasombrero. Wala naman po sa pag-aakala ko. Naipasok nila ako sa SUV ay nahimatay ako at nawala ng malay. The next thing na nakita ko ay nasa abandonadong bodega na ako. Nagising ako dahil sa pagpalo sa akin ng isang babae gamit ang kahoy. Yung mga binti ko ang pinuruhan niya. Wala siya sinaktan na ibang parte ng katawan ko, kung hindi ang mga binti ko lang. Para bang ayaw niya akong palakarin for some reason. Sinabi mo noon na nakamaskara ang babaeng yun, tama? Pwede mo bang i-describe sa amin kung ano ang pangangatawan niya? Tanong na matangkad na pulis. Inalala na mabuti ni Fiona kung ano ang nasa memorya niya. Yung pangangatawan po niya. Payat lang. Tapos po, halos parehas lang kami ng height. Tingin mo ba ay estudyante lang ang babaeng yun? Kaedaran mo? Opo. Feeling ko nga po same age lang kami. Base sa pangangatawan. Sa school mo, wala ka bang alam na maaaring may gawa nito sa'yo? Sa totoo lang, wala po talaga akong alam na may sama ng loob sa akin. Wala naman po kasi akong kaaway. Isinulat ng 2 pulis ang lahat ng impormasyong sinabi ni Fiona. How about palatandaan sa katawan niya? Baka naman may napansin kang nunal or anything sa katawan niya? Oh, may tattoo siya sa bandang kanang wrist. Parang dragon yata yun eh. Tandang-tanda ko yun. Mga gaano kalaking tattoo na yun? Maliit lang siya na tattoo. Siguro mga 5 inches lang. Isinulat ito ng 2 pulis sa kanyang notebook. Wala ka na bang iba pang maidadagdag dito, Miss Fiona? Wala na po eh. Okay, sige. Sa ngayon ay, hinahanap na namin ang SUV kung saan ka isinakay ng mga kidnapper. No worries, ginagawa na namin ang lahat ng paraan para mapabilis ang pagsasara ng kaso mo. Sabi ng matangkad. Makukuha mo ni ang hustisya mo, Miss Fiona. Sabi ng nakasombrero. Salamat po sa inyo. Kinabukasan ay tumalo sa kanya ang kanyang guro at kinamusta. Tinanong siya ng guro kung gusto ba niya mag-online class muna sa ngayon o kung gusto muna niya magpahinga. Pinag-isipan muna ni Fiona ang isinagot niya sa guro. Nangihinayang din kasi siya kung titigil siya, kaya sa huli ay sinunod na lamang niya ang pakiusap ng lola. Hindi nga siya tumigil. Nag-online class muna siya. Nila-record ng mga guro niya ang klase at ipinapadala ito sa kanya. Hindi muna siya pinag-exam. Pag-examanin lamang siya kapag nakabalik na siya sa school. Inipon lang ng mga guro ang lahat ng long test, exams at quizzes at isang bagsakan itong ipapasagot sa kanya. Matapos ang 2 linggo, ay na-discharge na sa hospital si Fiona. Hindi pa siya gaano magaling pero nagpa siya silang magpa-discharge dahil nga kulang ang mga perang mayroon sila. Nag-donate din ang school ng wheelchair sa kanya. Bukod doon ay humingi din ang school ng donation sa mga estudyante kaya kahit papaano ay mas gumaan at pang-araw-araw nila. Habang nakaupo sa wheelchair ay tinutulungan siya ng lola na magtungo sa banyo. Mahirap ang naging buhay ni Fiona magmula nang malumpo siya. Sa kabutihang palad at sa awa ng Panginoon ay sinabi naman ng doktor sa kanya na muli siyang makakalakad sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Tinanggap na lamang ni Fiona ang kapalaran niyang ito dahil naniniwala siya na ang lahat na nangyayari sa buhay niya ay may permiso ng Panginoon. Matapos ang 1 buwan ay hindi na nakatiis pa si Fiona. Gustong-gusto na niyang pumasok sa school, kaya naman natanungin siya ng lola ay sinabi niyang oo. Sinabi naman ng lola na siya na lang ang bahala magkatid sundo sa kanya sa school. Nahiyama si Fiona ay tinanggap niya ang kabutihan ng lola. Kinabukasan niya ay pumasok na siya sa school habang nakaupo sa wheelchair niya. Kinamusta siya ng mga kaklaseng na-miss siya. Samantala, si Camila naman ay bagamat nakangiti sa harap ni Fiona ay may galit sa loob-loob ng puso niya. Isang bagsakan ngang nag-take ng exam si Fiona. At lahat ng mga exams na sinagutan niya ay na-perfect niya na kagaya sa dati. Nang malaman ito ni Camila ay galit na galit siya. Pakiramdam niya ay wala pa ring silbi ang pinlalo ni Sasha. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa tuluyan nang nakalakad si Fiona. Isang araw, habang nasa kantin siya kasama si Celine, ay umorder sila sa counter ng pagkain. Sa kabilang counter ay nakita ni Fiona ang isang babaeng may maikling buhok.
Ngumunguya ito ng chewing gum habang umu-order ng pagkain. Nakuha ng atensyon niya ang tato sa kanang wrist ng babaeng ito. Nanlaki ang mga mata niya dahil alam niyang kaparehong-papareho ito ng tato sa babaeng nang bubog sa kanya noon. Napako ang tingin niya sa babaeng ito. Kung titignan ang hubog ng katawan nito, ay kaparehas nga rin ito ng babaeng iyon. Sigurado siyang ito ang babaeng iyon. Without a single thread of a doubt, 100% na sigurado siyang ito ang babaeng iyon. Nang makuha ng babae ang order nito, ay naghanap ito ng upuan sa dining area at doon tahimik na mag-isang kumain. Hoy friend, ano ka ba? Bakit kanina mo pa tinitignan ang babaeng yun? Sabi ni Celine. Celine, sigurado akong siya yung babaeng nang bubog sa akin noon. Nagulat si Celine at pinagmasdan ang babae. Hoy, sure ka ba? Huwag kang mag-accuse ng kung sino-sino kung wala kang ebidensya. Yung tato sa kanang wrist niya. Ganoon na ganoon ang tato nung nambubog sa akin. Napatakip ng bibig si Celine. Sigurado ka ba? Oo nga, sure ako, 100%. Kilala mo ba siya? Bakit naman niya gagawin niya sa'yo? Hindi ko siya kilala. Ngayon ko nga lang siya nakita. Eh, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Siguro sasabihin ko muna ito sa mga pulis para maimbestigahan nila ang babaeng yun. Nag-order sila ng pagkain at matapos ay kinain yun. Matapos silang kumain ay saktong tapos na rin sa pagkain ang babae. Umalis ang babae. Celine, susunod ko lang ang babaeng yun. Gusto ko malaman kung saang classroom siya. Susunod ako, friend. Hindi pa man natatapos si Celine ang pagkain niya, ay iniwan na niya ito at sumunod kay Fiona. Sinundan nila ang babaeng si Sasha. Nagtungo ito sa rooftop ng school. Nagtago sila sa likod ng pinto at doon ay nakinig. Samantala, sa rooftop ay naroroon si Camila na naka-cross arms at wala sa mood. Bakit mo ako pinatawag, Camila? Tanong ni Sasha. Pinayalan kita ng 10,000. Pero ano yung plano mo? Napakawalang kwenta? I believe sapat na yung ginawa ko para bumaba ang grades niya. Ano gusto mong gawin ko? Lumpuhin siya ng panghabang buhay? Siya pa rin ang nangunguna as of now. Kapag siya pa rin ang nag-top sa klase sa 3rd quarter, siguradong siya na ang magta-top sa buong school year. Ano pong silbi ng 10,000 na binigay ko sa iyo noon? Nagulat sina Fiona at Celine na palihim na nakikinig sa likod ng pinto. Nagkatinginan na lamang sila at ipinagpatuloy ang pakikinig. Hindi ko na problema kung likas na matalino talaga siya. Kasalanan mo yun dahil hindi ka competitive enough. Anong sabi mo? Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na lang na hindi mo siya matatalo. Sumuko ka na ngayon pa lang at tigilan mo na ang paninisi sa akin. Lumpuhin mo siya ulit, sabi ni Camila. Napangiti naman si Sasha. Okay, sige. Walang problema sa akin. Basta bigyan mo ulit ako ng additional na pera. Huwag mong problemahin ang pera. Basta gawin mo lang kung ano ang dapat mong gawin para hindi na siya makapasok sa school. Kung kailangang putulin ang mga paa niya, go ahead. Nanlaki ang mga mata ni Fiona at Celine sa kanilang narinig. Hindi na nakatiis pa si Fiona kung kaya't lumabas siya mula sa pagkakatago sa likod ng pinto. Hinarap niya ang dalawa. Camila, kung ganoon, ikaw ang nagplano sa lahat? Hindi makapaniwalang tanong ni Fiona. Nanlaki ang mga mata ni Camila sa takot at gulat. Fiona? Bulalas ito. Humakbang ni isang beses si Fiona palapit kay Camila. At si Camila naman ay umaatras sa tuwing humahakbang si Fiona. Fiona, what are you talking about? Huwag ka na magkaila pa, Camila. Dinig na dinig ka namin ni Celine. Ikaw ang nag-utos sa babae niya para kidnapin ako. Nang sa ganoon na hindi ako makapasok sa school at bumaba ang grades ko. Camila, napakasama mo! Paano mo nagawa yun sa akin? Hindi yan totoo, Fiona. Ano bang sinasabi mo dyan? Mali ka lang ng dinig. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mong ito sa akin. Isusumbong ko kayong dalawa sa mga pulis. At matapos ay bumaba na sina Fiona at Celine. Napaiyak na lamang si Camila. Grabing takot ang naramdaman niya ng mga oras sa iyon. Pakiramdam niya ay katapusan na niya. Huwag ka nga umiyak dyan. Wala naman siyang ebidensya. Wala ring maniniwala sa kanila. Kahit may maniwala pa, hindi iyon enough para may gawin silang punishment sa atin. Confident na sabi ni Sasha. Paano kung may ebidensya pala sila? Umiiyak na tanong ni Camila. Bahala ka sa buhay mo. Ani ni Sasha at umalis na. Dali-dali namang bumalik sa classroom si Camila at pinakiramdam kung nasabi na ba ni Fiona sa mga ito ang tungkol sa krimeng ginawa niya. Nang mapansing wala namang nalalaman ang mga kaklase, ay nagtungo siya sa harap ng classroom at teacher's table. Class, may sasabihin lang ako sa inyo. May problema kasi ako ngayon, sabi niya at nagpaawa. Natahimik ang lahat sa kanika nila mga ginagawa at napatingin kay Camila. Ano yun, Miss President? Tanong ng isang lalaki.
Kasi tumulo ang luha sa mga mata ni Camila. Parte ito ng kanyang pagpapanggap. Nagkatinginan na lamang sina Melissa at Franco. Sila kasi ang pinaka-best friend ni Camila, kaya laking pagtataka nila kung bakit umiiyak ang best friend nila sa harap ng classroom. Ano yun, Camila? Don't worry, nandito lang kami. Pag-comfort ng isang babaeng kaklase. Kasi narinig ko sina Fiona at Celine kanina. Nag-uusap sila sa rooftop. Umiiyak pa rin siya at humihikbi. Anong pinag-usapan nila? Tanong ni May. Gusto nilang isisi sa akin ang pagkakalumpo ni Fiona para daw mapatalsik ako sa school. At kapag napatalsik nila ako sa school, sure na si Fiona na siya ang magiging top student sa school. Threaten kasi siya sa akin na baka raw maagawan ko siya sa pwesto. Please, huwag kayong maniwala sa kanya dahil wala yung katotohanan. Camila, ano ka ba? Bakit naman kami maniniwala sa kanya? Eh napakabait mo nga eh. At palagi ka pa nalilibre sa amin ng pagkain. Palagi ka rin namimigay ng mga papel. Palagi ka rin nagpapahiram ng mga ballpen kapag nauubusan kami ng tinta. Kaya hindi kami maniniwala na magagawa mo yun sa kanya, sabi ng isa. Thank you sa tiwala niya sa akin, guys. Umiiyak na sabi ni Fiona at nagpunas pa ng luha sa mga mata. Huwag kang mag-alala, Camila. Sa'yo kami kampi. Hindi sa babaeng yun, sabi ng isa pa. Maya-maya ay dumating sina Fiona at Celine. Takantaka sila kung bakit mainit ang tingin ng mga kaklase nila sa kanila. At mas lalo nilang ikinataka kung bakit umiiyak si Camila sa harap ng classroom. Nagpunas ulit ng mga luha si Camila at bumalik sa kanyang seat. Marahang naglakad pabalik sa seat nila sa bandang duluhan ng third row, sina Fiona at Celine. Habang naglalakad sila, ay nakatingin pa rin sa kanila ang mga kaklase na para bang may napakasama silang nagawa. Maya-maya ay nagbato ng nilukot na papel kay Fiona. At ito si Geneva. Ahas ka! Sigaw ni Geneva. Ha? Ano sinabi mo, Geneva? Pagtataka na Celine. Pinaplano yung akusahan si Camila ng pambubugbog siya sa best friend mo, di ba? Gusto niyo siya makusahan para mapatalsik siya sa school. At kapag nangyari yun, wala na siyang karibal sa pagiging top student niya. Tama na, Geneva. Umiiyak na sabi ni Camila. Nagpapanggap at nagpapaawa. Hoy, Geneva! Umayos-ayos ka ha. Hindi kailangan ni Fiona na gawin yan. Kaya niya maging top student. Eh kahit na lagpas isang buwan siyang hindi nakapasok sa school, siya pa rin ang top student ng buong school. Kaya bakit naman siya matetreten kay Camila? Sabi ni Celine. Tumayo rin si Geneva na tila handa ito makipag-umpugan. Huwag akong tanungin mo. Tanungin mo yung best friend mo. Tumingin si Fiona kay Camila na umiiyak pa rin at nakatakip pa rin ang muka. Nalilinawan na siya kung ano ang nangyayari. Hoy Camila, huwag kang umiyak-iyak dyan. Iyon ba ang sinabi mo sa mga kaklase natin? Sabi ni Fiona. Hindi sumagot si Camila. Patuloy ito sa pag-iyak. Sumagot ka, Camila! Sigaw ni Fiona. Humarang si Geneva sa harap ni Camila. Huwag niyo siyang sasaktan. At huwag na huwag niyo siyang ibubuli. Kapag ginawa mo yon, ako ang makakalaban mo. Napakabuti ni Camila. At hindi siya confrontational na kagaya mo. Busilak ang puso niya, hindi kagaya mo. Kahit kailan, hindi siya nagpakita sa amin na masamang ugali. Huwag kang makialam dito, Geneva. Dahil wala ka namang alam. Sabi ni Fiona at muli siyang tumingin kay Camila. Hoy Camila, aminin mo sa mga kaklase natin na ikaw talaga ang nag-utos doon sa babaeng may tattoo sa wrist na lumpuhin ako. Nagsaganoon na hindi ako makapasok sa school. Kapag hindi ako nakapasok sa school, inisip mong matatalo mo ako sa third quarter na school year, tama ba? Oo nga Camila, huwag ka na magkaila dahil dinig na dinig ka namin sa rooftop. Kausap mo yung babaeng may tattoo na taga-ibang section. Ani ni Celine. Huwag na kayo magsinungaling Fiona, Celine. Kayo nga itong narinig ko sa rooftop na nag-uusap at nagpaplanong patalsikin ako sa school. Pagpapanggap ni Camila. Napakasinungaling mo talaga, Camila. Napaka two-face mo. Hipokrita! Ikaw ulit ang nagpatanggal sa library, hindi ba? Aminin mo na! Itinulak ni Geneva si Fiona. Mabuti ay nasalo naman ni Fiona ang sarili. Huwag kang bintang ng bintang. Patunayan mo na lang kung may mga ebidensya ka. Hindi hipokrita si Camila. Ikaw ang hipokrita. Kunwaring anghel pero may tinatago palang sungay. Ani ni Geneva. At naghiyawan nga ang mga estudyante. Boto sila kay Geneva. Nagmumukhang sila ang kontrabida sa classroom. Nang mapansing pinag-iinita sila ng lahat, ay umupo na lamang sila sa kanilang upuan. Wala na silbi pa ang pagsinungalingan ang sinabi ni Camila. Dahil mas nauna itong nagsumbong sa kanilang mga kaklase. Maganda ang record ni Camila sa mga kaklase dahil napakabait naman talaga nito sa panlabas. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang pagpaparinig ng mga kaklase niya sa kanya. Masakit ito para sa kanya, gayunman ay wala rin naman siyang ibang magagawa pa. Dahil sa pagpaparinig ng mga kaklase,
ay hindi makapag-concentrate sa pag-aaral si Fiona. Maging nang nasa bahay siya, kapag nagre-review siya, ay okupado ng isipan niya ang lahat ng mga ginawa ni Camila sa kanya. Kahit anong pilit niyang kalimutan si Camila, ay bumabalik at bumabalik pa rin ito sa utak niya. Dahil sa ginagawa ito ni Camila at ng mga kaklase sa kanya, ay bumaba ang grades niya. Sa unang pagkakataon, ay natalo siya ni Camila sa mga quiz at exam na labis naman niyang ikinatakot at ikinataranta. Kapag nagtuloy-tuloy ito, ay tiyak nang maagawan siya ni Camila sa pwesto at ayaw niyang mangyari kung ano ang gusto mangyari ni Camila. Samantala, nag-decide si Fiona na magtungo sa police station upang isumbong sa mga pulis ang natuklasan niya. Ibinigay niya dito ang pagkakakilanlan ni Sasha at sinabi naman ng mga pulis na panonoorin nila ang mga CCTV footage sa buong barangay noong araw ng kidnapping. Napabuntong hininga na lamang si Fiona at umuwi sa bahay. Doon ay kinuwento niya sa lola ang lahat ng mga natuklasan niya. Hindi niya ito nasabi kaagad sa lola dahil ayaw sana niya itong bigyan pa ng alalahanin, pero naisip niyang may karapatan itong malaman ang katotohanan. Galit na galit naman ang kanyang lola sa natuklasan na ito. Halos sugurin pa niya sa eskwela si Camila, ngunit napigilan naman siya ni Fiona. Binigyan siya ni Fiona ng assurance na makakamitin niya ang hustisya. Nang mga sumunod na araw ay nalaman ni Camila na pinaiimbestigahan ng mga pulis si Sasha. Nangamba siya dahil alam niyang sa oras na malaman nilang si Sasha ang nagpakidnap kay Fiona, ay sigurado siyang ilalaglag siya ni Sasha. Kaya naman kinausap niya si Sasha sa rooftop ng school. Wag na wag mo akong ilalaglag, Sasha, ha? Don't worry, 16 ka pa lang naman. Kahit malaman nilang ikaw ang kumidnap kay Fiona, ay hindi ka pa rin naman nila ikukulong. Okay, sige. Basta, bigyan mo ako ng 50,000. 50,000? Saan naman ako kukuha ng 50,000? Sa parents mo? Mayaman kayo, right? Hindi porket mayaman na pamilya ko, ay basta-basta na lang ako makakahingi sa kanila ng ganoong kalaking halaga. Kung ganon, pasensya na lang tayo. Okay, fine. Basta gawin mo ang lahat. Basta wag na wag kang magpapahuli sa mga pulis. Naintindihan mo? Matapos makipag-usap kay Sasha, ay bumaba na siya. Nang nasa hagdan siya, sa third floor pababa sa second floor, ay nakasalubong niya si Fiona. Tumingin muna sa paligid si Camila. Walang tao, kaya may lakas siya ng loob na ipakita ang tunay niyang kulay. Kamusta naman, Fiona? Kamusta ang pambubuli sa'yo ng mga kaklase natin? Mapang-asar na sabi ni Camila na naka-cross arms pa. What do you think? Nag-spurt si Camila. Ang tigas din talaga ng mukha mo, no? Kahit pinubuli ka na nila, pumapasok ka pa rin. Napakakapal talaga ng mukha mo. Kung ibang estudyante lang yan, baka nag-ibang school na sila. Who wants to get bullied? Bakit ko gagawin ang bagay na gusto mong mangyari? Alam mo, Camila, kahit anong gawin mo, hindi mo ako matatalo sa school. Hindi ka magiging top student dahil mas matalino ako sa'yo. And I will do my best para lang masira ang mga plano mo. Sige, tignan na lang natin. May the best student win. Nang maramdaman nilang may paparating ay humiga si Camila sa sahig at nagpagulong-gulong siya noon habang sumisigaw. Nagulat naman si Fiona sa ginawa ito ni Camila. Nakantaka siya kung bakit niya ito ginawa. Nang marating ang paanan ng hagdan ay doon nagsisigaw si Camila. Tsaka naman nalinawan si Fiona na gusto siyang i-frame up ni Camila. Binalot siya ng magkahalong takot at kaba dahil maaari nga siyang ma-expel sa ginagawang ito ni Camila. Narinig ng mga taong paparating ang pagsigaw ni Camila. Dalawa silang babae. Tulong! Tulong! Sigaw ni Camila habang nagpapanggap. Nasugatan ang kanyang pinti dahil tumama ito sa isang matalas sa bato roon. Sumilip ang dalawang babae sa paanan ng hagdan at nakita nga nila roon si Camila na nakaupo habang hawak-hawak ang pinti. Girl, ano nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong ng isa. Itinulak ako ng babaeng yan! Tumawag kayo ng nurse! Pagsisinungaling ni Camila. Hoy, tumigil ka dyan, Camila! Hindi kita tinulak! Kusa ka nagpagulong-gulong dyan! Huwag mo ako sisihin sa mga kabaliwan mo! Mas tumami pa ang mga tao sa paligid. Lahat ay masama ang tingin kay Fiona. May panguhusga na sa kanilang mga isipan. Ano nga naman ang rason ng isang babae para magsinungaling? Kaya naman, pinaniwalaan kaagad nila ang sinabi ni Camila. Sinungaling yan! Hindi ko siya tinulak! Pagtanggi ni Fiona at tumakbo siya patungo sa kanilang classroom. May dumating naman na lalaking guro at binuhat nito si Camila at dinala sa klinik. Habang nasa klinik at kinagamot ng nurse doon, ay kinuwento niya sa lalaking guro ang mga nangyari. Ang lalaking guro naman ay nagtungo sa guidance office at doon nagsumbong. At isang tauhan ng guidance office naman ay nagtungo sa classroom ni Fiona upang ipatawag ito. Samantala, habang nasa classroom si Fiona, ay nakaupo siya sa kanyang seat habang malakas ang kabog sa kanyang puso. Katabi niya si Celine. Hoy friend, bakit namumula ka dyan? Si Fiona. Nagpagulong-gulong siya sa hagdan kanina. Tapos ako ang sinisi niya. Nagulat si Celine.
Napatakip pa siya ng bibig. Uy, true ba? Oo. Desperado na siyang patalsikin ako sa school. Maya-maya pa ay pumasok si Geneva na galit na galit. Nilapitan nito si Fiona at sinampal ito sa sentido. Nagulat ang buong classroom sa ginawa nito. Tumayo naman si Fiona at sinampal din si Geneva sa sentido. Anong problema mo? Anong problema ko? Itinulak mo si Camila sa hagdan kanina. Sigaw ni Geneva na very concerned para kay Camila. Nagulat ang buong classroom sa sinabing ito ni Geneva. Umiiyak siya sa classroom. Very traumatized siya dahil sa ginawa mo sa kanya. Ang lakas naman ng loob mong pagbintangan ako. Nakita mo bang itinulak ko siya? At bakit naman siya magsisinungaling? Bakit? Dahil desperado na siyang patalsikin ako sa school nang sa ganoon ay siya ang maging top student? Ang galing mo talagang gumawa ng kwento, Fiona. Napakasinungaling mo. Ani ni Geneva. Totoo ba yun, Fiona? Ginawa mo yung kay Camila? Noong nasa hospital ka, dumalo pa man din siya sa'yo at kinamusta. Tapos ito lang ang isusukli mo sa kanya? Sabi ni Franco. Guys, teka lang. Kilala ko si Fiona. Hindi niya yung magagawa. Ano ba kayo? Pagtatanggol ni Celine. Malamang, kaibigan mong babae niyan. Kaya magbubulag-bulagan ka sa kanya. Gumising ka nga sa katotohanan na sinungaling talaga ang babae niyan. Nasa loob ang kulo. Ani ni Geneva. Lumating ang guidance officer. Nandito ba si Miss Fiona? Yes po. Nandun po siya. Itinuro ng isang estudyante si Fiona. Ikaw ba si Miss Fiona? Naibaba ni Fiona ang tingin. Oo, ako nga. Sobrang kaba niya ng mga sandaling iyon. Sumama ka sa amin sa guidance office. Nagpalitan ng tingin sina Fiona at Celine. May pag-alala sa mga mata ni Celine. Huy friend, paano to? Hayaan mo na. Alam kong inosente ako. At pilit nang ngumiti si Fiona. Tsaka sila umalis ang guidance officer at nagtungo sa guidance office. Naiwan si Selena na pagdasal na lamang ni sana ay hindi masama ang magiging kalalabasan ng pagpupulong sa guidance office. Pagdating ni Fiona sa guidance office ay pinaupo siya at ipinaliwanag sa kanya ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Maniin naman niya itong itinanggi, ngunit hindi maiwasan na walang maniniwala sa kanya. Ilang ulit niyang ipinaliwanag sa guidance officer na wala siyang kinalaman at pina-frame up lamang siya ni Camila. Ngunit dahil nga napakabango na imahe ni Camila sa lahat ay walang naniwala sa kanya. Matapos ang pagpupulong ay ito ang naging desisyon ng guidance officer. You are expelled. Nalaki ang mga mata ni Fiona. Labis niyang ikinagulat ang hindi makatarungang desisyon na ito ng guidance. Ngunit anuman na sasabihin niya, ay desidido na ang council na tanggalin siya sa eskwelahan. Umiiyak siyang lumabas ang guidance office. Dumiretso siya sa classroom habang lumuluha. Friend, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Kabadong tanong ni Celine. Celine, they decided to expel me. Ngayon na ang huling araw ko sa school. Mag-ingat ka na lang dito. Sabi niya at kinuha ang kanyang backpack. Napaiyak na rin si Celine dahil hindi niya kinakayang makikitang nagkakaganito ang matalik na kaibigan. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang yakapin ang kaibigan. Friend, I'm so sorry. It's okay, Celine. Salamat sa lahat. Alam mong ikaw lang ang kaibigan ko dito sa school. Salamat sa lahat ng tiwala mo sa akin. Matapos ay umalis na rin siya. Pinagtawanan pa siya ng mga kaklase. Samantala, nang malaman ni Camila ang desisyong ito ng council, ay umabot sa tenga ang kanyang ngiti sa mga labi. Tuwang-tuwa siya na sa wakas ay magiging top student na siya na school. Matutupad na rin ang ipinangako niya sa kanyang mga magulang na magiging top student siya na kagaya sa mga kapatid niya. At makakapunta na rin siya sa Maldives next year kasama ang mga kaibigan. Nang umuwi si Fiona sa bahay, ay umiyak lamang siya ng umiyak habang pinagmamasdan ang kanyang uniforming nakasabit sa hanger. Ang paaralang pinaghirapan niyang mapasok, ngayon ay tanggal na siya roon. At may hirapan na rin siyang maghanap na eskwelahan dahil sa kanyang bad record. Ano school nga naman ang tatanggap na estudyanteng may record ng violence? Pagdating ng kanyang lola ay sinabi niya sa lahat ng mga nangyari. Galit na galit ang kanyang lola sa naging kinahatungan ng pag-aaral niya. Kinabukasan ay nagpunta sa eskwela ang lola upang magpa-appeal sa nangyari kay Fiona. Ngunit ipinaliwanag lamang ng guidance office ang lahat ng nangyari. Ano man na sabihin niya ay wala rin itong kinapuntahan. Kaya naman awang-awa siya sa kanyang apo. Napaiyak na lamang din si Lola Rosaria. Matanda na siya at maaaring hindi na muli pang makahanap ng bagong eskwela si Fiona. Ayaw niyang iwan sa mundo si Fiona na mag-isa nang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Ang pagtatapos sa pag-aaral na lamang kasi ang nakikita niyang kakampi ni Fiona sa mundong pinatatakbo ng pera. Kung hindi ito makakapagtapos ng pag-aaral ay siguradong aapihin lamang ito ng mga tao. Ayaw niyang magaya sa kanya ang kanyang apo. Kaya naman ng araw na iyon ay nagdesisyon siyang magtungo sa palasyo upang kausapin ang hari ng kanilang bansa.
si King Philip Ramses II. Ito ay walang iba kung hindi ang totoong ama ni Fiona. Samantala, habang naglalakad siya patungo sa palasyo, ay naalala niya ang babala sa kanya ni Queen Caroline, ang asawa ng hari. 1,000,000, at huwag na huwag kayong magpapakita ng sanggol na iyon sa asawa ko. Sa oras na malaman kong dinala mo siya sa palasyo ang batang iyon, ay sisiguraduhin kong ako mismo ang papatay sa kanya. Iyon ang babala ni Queen Caroline sa kanila ni Amelia noon. Bago pa man ikasal sina King Philip at Queen Caroline, ay may relasyon na si King Philip sa ina ni Fiona na si Amelia. Ngunit pahilihim ang kanilang relasyon. Hindi alam ni King Philip na mayroon siyang anak kay Amelia. Dahil na mabuntis si Amelia, ay ang panahon kung saan wala itong ibang nagawa kung hindi ang pakasalan si Queen Caroline. Nalaman ni Queen Caroline ang tungkol kay Amelia at ipina-background check niya ito. At nalaman ni Queen Caroline na buntis si Amelia. Magmula noon ay binalaan na sila ni Queen Caroline na wag didikit kay King Philip dahil siguradong magkakagulo ang kanilang kaharian. Hindi kasi katanggap-tanggap para sa mga magulang ni King Philip na magkakaroon ito ng relasyon sa isang dukha. Pinili ni na Amelia at Lola Rosaria na ilihim ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Fiona dahil gusto nilang maging normal at payapa ang pamumuhay nito. Nang maalala niya ang pananakot ni Queen Caroline ay nagbago ang isip niya. Napabuntong hininga na lamang siya at isinuko ang kanyang balak na gawin. Maya-maya ay napadaan siya sa isang shop na nagbebenta ng mga appliances. Doon ay nakabukas ang isang malaking TV na pinagkakaguluhan ng mga tao. Nilapitan niya ito at pinasa ang headline ng balita. Sinasabi roon na sa edad na 45 ay namatay na ang reyna ng kanilang kaharian na si Queen Caroline. Imbes na magluksa, ay kasiyahan ang naramdaman ni Lola Rosaria. Natutuwa siya na sa wakas ay ngayon ay pwede na niyang ipagtapat sa hari kung sino talaga si Fiona sa buhay nito. Gayunman ay umuwi na lang muna siya dahil alam niyang hindi ito ang tamang oras upang sabihin sa hari ang revelasyong ito. Anak, nabalitaan mo na ba? Namatay na ang ating reyna, masayang sabi ni Lola. Opo Lola, nakita ko po sa Blue App. Lahat po pinag-uusapan yun. Pero, Lola, bakit po parang asaya niyo? Niyakap siya ng Lola. Hindi naman. Takang-taka si Fiona sa ikinikilos ng Lola. Pinalipas muna ni Lola Rosaria ang 1 buwan tsaka siya nagtungo sa labas ng palasyo. Hinintay niya roon na dumating ang kotse ni King Philip Ramses II. Bandang 4:00 ng hapon ay dumating ito. Pinaliligiran ito ng nasa 10 Royal Guards. Mahal na hari! Sigaw ni Lola Rosaria. Napatingin sa kanya ang hari at nakilala siya nito. Nanay Rosaria? Nilapitan siya ng hari habang nakabuntot pa rin dito ang mga Royal Guard. Mahal na hari, magandang araw po sa inyo. Bakit po kayo nandito, Nanay Rosaria? Tanong ng hari. Pwede ko po ba kayo makausap ng personal? Importante lang po itong sasabihin ko sa inyo. Tungkol ito sa anak ko, kay Amelia. Matagal na rin magbula nang marinig ni King Philip II ang pangalan ng babaeng misa niyang inibig. Sige po, Nanay Rosaria. Pasok po kayo sa loob. At pumasok sila sa kwarto ni King Philip II. Nakaupo si Lola Rosaria sa malambot na sopa habang nakahanda para sa kanya ang tinapay at mainit na kape. Masaya ako malaman na nasa maayos pa rin ang kalagayan niyo, Nanay Rosaria. Maraming salamat po, mahal na hari. Nga pala, pasensya na po kung hindi na ako nakapunta sa burol ni Amelia. Sana may tindihan niyo po na magmula na ikasal ako kay late Queen Caroline ay hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na lumabas ng palasyo nang wala ang permiso ng aking mga magulang. Naiintindihan ko po, mahal na hari. Wala pong problema sa akin yun. Nga pala, ano yung bagay na gusto mong sabihin sa akin tungkol sa kanya? Napuntong hininga si Lola Rosaria. Mahal na hari, hindi niyo po alam ang tungkol dito. Ngunit may anak po kayo kay Amelia. Hindi niyo po alam ang tungkol dito dahil binantaan kami ni Queen Caroline na wag itong ipagsasabi sa inyo. Nalaki sa gulat ang mga mata ni King Philip dahil sa natuklasan niyang ito. May anak kami ni Amelia? At wala man lang akong kaalam-alam? Dito na nga ipinaliwanag ni Lola Rosaria ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Nalinawan naman si King Philip na hanggang ngayon ay shock pa rin at hindi makapaniwala. Binigyan siya ni Lola Rosaria ng litrato ni Fiona noong ito ay 3 taong gulang pa lamang. Yakap-yakap ito ni Amelia doon sa litrato. Ipinakita rin ni Lola Rosaria kay King Philip ang larawan ng dalagang si Fiona. Pinagbastan ito na mabuti ng hari at kamukhang-kamukha nga ito ni Amelia. At nakikita rin niya ang ilang kaunting features sa mukha niya sa mukha ni Fiona. Nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Alam niyang anak niya ito dahil alam niya kung gaano ka-loyal si Amelia sa kanya at marangal din itong babae at hindi nito magagawang magpagalaw sa iba't ibang lalaki. Anak ko ito. Sigurado ako. Sabi niya.
Salamat po, mahal na hari, dahil naniniwala kayo sa akin. Wala akong dahilan upang paghinalaan kayo, Nanay Rosaria. Gusto ko pong makita ang anak ko. Nagtungo nga sila sa bahay ni Lola Rosaria at dito na ipinakilala ni Lola Rosaria si King Philip kay Fiona bilang ang ama nito. Niyakap kaagad ng hari si Fiona na mahigpit. Si Fiona naman ay naguguluhan pa rin at hindi makapaniwalang isa pala siyang prinsesa. Ipinaliwanag naman sa kanya ng lola ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan, dahilan upang maliwanagan siya. Hindi ko na kailangan ng DNA test dahil sigurado kong anak kita. Fiona, napakaganda ng iyong pangalan. Sigurado po ba kayong hindi niyo na po kailangan ng DNA test? Gusto ko pong magsagawa pa rin po tayo para po makasiguro po tayo. Kung yon ang kahilingan mo. Kinabukasan nga ay nagsagawa nga sila ng private paternity test. Naging mabilisan ang pagproseso sa paternity test. Wala pang isang linggo ay lumabas na ang resulta at lumabas ngang anak nga siya ng hari. Laking tuwa naman ni Fiona na sa wakas ay natagpuan na rin niya ang kanyang amang matagal na niyang pinapangarap na makilala. Dito ay tinanong siya ng ama kung kamusta ang kanyang pag-aaral. Sinabi naman niya ang lahat at abigla si King Philip na sabihin niyang fine-frame up siya ng isang kaklase. Sa galit ng hari ay siya mismo ang nagtungo sa school at nagpakilala bilang ama ni Fiona. Kumalat sa buong school ang bagay ni iyon, kaya naman gulat na gulat ang lahat ng estudyante sa school, lalo na ang mga kaklase ni Fiona. Higit sa lahat ay si Camila. Matapos ang kaunting pag-uusap ay nagpa siya ang council na ibalik sa eskwela si Fiona. Dahil nga wala naman daw ebidensya na si Fiona nga ang may gawa noon, statement lamang ito ni Camila. Kinausap din ni King Philip ang guro ni Fiona at ipinaliwanag ang relasyon niya kay Fiona. Kaya naman kinabukasan ay pumasok na sa school si Fiona. Kung dati ay minamalditahan siya ng lahat, ngayon ay hindi siya matignan-tignan sa mga mata ng mga kaklase dahil sa takot. Lalo na si Geneva na siyang pinaka-naging agresibo sa kanya noon. Tahimik lamang itong nakaupo sa seat nito at iniiwasang magtugma ang tingin nila ni Fiona. Friend, totoo ba talagang anak ka ng mahal na hari? Sabi ni Celine na abot langit ang ngiti sa mga lapi. Ngumiti si Fiona at tumango. Grabe! Diyos ko! Hindi ako makapaniwala! May kaibigan akong prinsesa! Alam mo bang napaka-imposible nun? Ano ka ba? Ang OA mo? Basta, friend pa rin kita. Huwag mo akong dededmahin ha! Baka mamaya uyo na ako sa'yo. Ano ka ba? Bakit ko naman yung gagawin sa friend ko? Ano gusto mo itawag ko sa'yo? Princess Fiona? Kahit Fiona na lang. Nakakahiyang tawagin princess. Niyakap ni Celine ang braso ni Fiona. Thank you! Pero friend, namiss kita na super. Masaya ako na nandito ka na ulit. At salamat sa Diyos dahil nakilala mo na rin sa wakas ang totoong mong ama. Thank you, Celine. Nilingon ni Fiona ang seat ni Camila na nasa bandang likuran ng first row. Hindi makatingin sa kanya si Camila na pinagpapawisan na malamig sa likod. Gusto sana makiganti ni Fiona kay Camila, ngunit anya, grabing biyaya na ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Ayaw na niya mag-release ang anumang sama ng loob sa kapwa dahil sa huli ay wala rin naman itong maidudulot na maganda sa kanya. Kung hindi manhingi ng tawad si Camila sa kanya ay okay, pero kung hihingi man ito ng tawad ay mas maganda. Nagsunod-sunod ang mga araw at nakumpirma nga ng mga pulis sa tulong ng CCTV na si Sasha ang kumidnap kay Fiona. Sumali si King Philip sa usapan at dito na natakot si Sasha. Inilaglag nito si Camila dahil tinakot siya ng hari na kung hindi siya magsasabi ng totoo ay maaari siyang makulong ng habang buhay dahil sa tangkang pagpatay sa isang royal princess. Walang pinipiling edad ang tangkang pagpatay sa isang maharlika. Menor de edad man o hindi ay habang buhay itong pagkakabilanggo o maaari pang umabot sa parusang kamatayan. Unang kumalat sa buong classroom ni Fiona ang tungkol sa paglaglag ni Sasha kay Camila. Ang hari na mismo ang nagtungo sa kanilang classroom kasama si Sasha at ang guidance officer. Nang makita ng mga estudyante ang pagpasok ng hari sa classroom ni Fiona ay nagsitakbuhan ng mga ito at pinalibutan ang classroom. Sumilip pa sila sa bintana ng classroom. Nagsiksika sila roon para lamang makita ang hari. Samantala, nasorpresa ang lahat ng kaklase ni Fiona nang kusang pumasok sa classroom si King Philip. Feeling honored sila na makita ang hari sa ganoong kalapit na posisyon. Ituro mo sa amin ang babaeng iyon. Utos si King Philip kay Sasha na maotoridad. Nanginginig sa takot na itinuro ni Sasha si Camila. Si Camila naman ay nakaupo lamang sa seat habang nanginginig din sa takot. Nalaki ang kanyang mga mata nang ituro siya ni Sasha. Sigurado ka bang siya ang may utos nun sa'yo? Paniniguro ni King Philip. Opo, mahal na hari. Binayaran po niya ako ng pera para kidnapin si Fiona. Gusto kasi niya siya ang maging top student ng school. Hindi niya matalo-talo si Fiona, kaya gumawa na siya ng plano. Ikaw, babae. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Tanong ni King Philip kay Camila. Nanginginig si Camila at pinagpapawisan ng malamig sa likod.
Hindi siya makapagsalita dahil sa matinding takot. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng takot sa tanang buhay niya. Hindi na gumana ng maayos ang utak niya. Namalayan na lamang niya ang sarili na lumuhod sa harap ng hari. Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Umiiyak niyang sambit. Hindi ko na po yun uulitin. Nagulat ang lahat sa ginawang ito ni Camila, lalo na si Fiona. Napatakip pa ito ng bibig. Sina Franco, Melissa at Geneva naman ay hindi makapaniwala na kumampi sila sa maling tao. Talagang hindi mo na yung mauulit pa. Dahil I will do my best to expel you. Tumingin si Camila kay King Philip. Mahal na hari, please po, huwag niyo pong yung gawin. Gusto ko pang makapagtapos sa pag-aaral sa school na ito. Nilapitan ni Fiona si Camila at pinatayo ito. Papa, it's okay na po. Hindi niyo na po siya kailangang i-expel. I already forgave her. Pinapatawad mo na ba talaga siya, anak? Opo, Papa. Mas lalong naiyak si Camila. Niyakap na lamang ni Camila si Fiona dahil sa sobrang tuwa, malaki ang utang na loob niya rito. Maraming salamat, Princess Fiona. Umiiyak niyang sabi. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Hindi ko na talaga yun uulitin. Alam ko, hindi mo na yung magagawa ulit. At doon na-settle ang kanilang problema. Ng mga sumunod na araw ay lumipat na sa palasyo sina Fiona at Lola Rosaria. Nagkaroon na ang granding welcoming party para sa kanya. Tinanggap naman siya ng buong royal family na bukal sa puso. Kahit gumawa ng issue sa buong bansa, ang pagkakaroon ni King Philip ng anak sa labas, ay ilang araw lang naman itong umingay. Na magsawa ng mga tao sa balitang iyon, ay kinalimutan din nila ito. Ibang-iba ang naging buhay ni Fiona magmula na siya'y mag-iisang prinsesa. Palaging may nakabantay sa kanya kahit saan man siya magtungo. Mainatas pa sa kanyang isang poging butler at hindi niya maiwasang mahumaling dito. May mga cons man ang pagiging isang prinsesa ay mas marami pa rin namang ang mga pros tulad na lang ng pagiging financially stable. Wala na siyang ibang inaalala tungkol sa pera. Ang kanyang lola naman ay kayang-kaya na nilang ipagamot na walang kaproblema. Nabayaran din nila ang mga utang nila. Secure na ang magiging future niya. Nang sumunod na taon ay naging top student siya na school. Binigyan man siya ng scholarship ay hindi niya ito tinanggap. At sa halip ay sinabing ibibigay na lamang niya ang scholarship sa ibang estudyante na mas nangangailangan nito. Pagka-graduate sa high school ay kumuha siya ng kursong politics sa utos sa rin ng kanyang ama. Hindi man ito ang gusto niyang kurso ay kinuha pa rin niya ito. At anyay, kukunin na lang niya ang kursong gusto niya pagtapos siya mag-aral ng politics. Bilang prinsesa kasi ay naisip niyang makakatulong din sa kanya kung marami siyang alam tungkol sa politika at batas. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Fiona. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kanyang kwento at kinapulutan ng magandang aral. Maraming salamat sa inyong pakikinig.